Isang simpleng kaganapan na naman ang aking ibabahagi sa inyo ngayong araw. Umpisan natin ang araw natin sa pagtitimpla ng kape. At syempre, mawawala ba dyan ng konting kwentuhan? Pinag-uusapan nga namin dyan yung mga nangyari sa amin nung aming mga kabataan. Napakasarap nga din balik-balikan, lalong-lalo na at mga alaalang masasaya nung habang kami ay mga bata pa. At pagkatapos naman yan, ay agad ko na nga lang dinilinisan itong labas. Nagsabi kasi yung mga pamangkin ko na maglalaro sila sa labas. At dahil medyo malamgam nga dito, kaya agad ko na lang dinilinisan. At kitang-kita naman sa aking mga pamangkin na sobrang saya nila habang naglalaro silang dalawa. Nasa loob pa kasi yung isang pamangkin na si Bia kasi nga namumurot pa sa kanyang mama. At sa pagkakataon na ito ay medyo mainit na nga dito sa labas. At saka naman lumabas ang aking pamangkin na si Bia. At kitang-kita nyo nga nangungulit siya dun sa likod ng motor. At habang naglalaro sila ay agad na nga lang din ako nag-abala para magsaing ng kanin. May pasok kasi ang pamangkin ko na si Jack at kailangan niya mag-almusal para may lakas siya mamaya sa eskwelahan. Ang swerte nga ng mga kabataan ngayon kasi nga meron na silang pang umaga at pang hapon. Kasi nga nung mga kabataan pa namin talagang pasok sa eskwelahan ay buong maghapon. Minsan nga ay nakakatamad din talaga pumasok. Lalo na kung ang baon mo nga ay 10 piso lamang. Naalala ko nga nung mga kabataan namin yung 10 pisong baon namin ay pinambibili namin ng sopas na tigdi-tres. Minsan pa nga kapag kanadan ka sa mga nagbebenta ng laruan, syempre mapapabili ka kaya wala nang matitira sa'yo. Ang kagandahan nga lang kahit malayong eskwelahan ay pwede mo itong lakarin. Tapos kapag kami nakita kang mga puno ng prutas, pwede mo itong hakyatin. Grabe nga talagang namimiss ko yung mga panahon ng mga kabataan pa namin. Kasi nga yung 10 pisong baon mo ay pwede mo na yung pagkasyahin sa buong maghapon. O siya, at sa oras na ito ay kumakain na rin yung pamangkin ko. Inulam niya na nga lang din yung tira naming sinigang kagabi. Buti nga itong mga pamangkin ko dahil hindi sila maate sa mga ulam. At kung ano ang nadatnan nilang pagkain sa lamesa ay hindi sila magre-reklamo. Mapasardinas man o tuyo lang ang ulam namin. Sa oras na nga ito ay kailangan ko nang ihatid ang pamangkin ko. Bali, inangkas ko na nga lang din siya sa motor. Sabi ko naman ay ikaw muna mag-video para makapagmaneho naman ako ng maayos. At sa mga oras na ito, kailangan muna namin tumigil para magpagas. Huling gas ko kasi nung galing pa ako ng Pangasinan. Ang galing nga at medyo matagal nga din maubos yung gas nitong motor ko. Kahit paano hindi masyadong magastos at nakakatipid din kami. Pagkatapos naman yan ay agad na kaming umalis. At sa wakas ay andito na kami sa eskwelahan at inaabot ko na rin yung baon ni Jack. Gusto ko nga siyang ihatid sa loob mismo ng eskwelahan kaso nga sarado yung gate nila. At pagkatapos kong ibot ang baon niya ay nagpaalam na rin siya at pumasok na din. At fast forward naman po tayo. Nung pagdating ko sa bahay, natatnan ko na nga lang din yung ate ko na nagluluto ng aming uulamin. Bali nga magluluto siya ng sardinas na may itlog. Sakto nga lang din kasi medyo matagal na nga lang din ako hindi nakatikim ng sardinas na may itlog. At kung mapapansin nyo nga ay habang nagluluto siya dyan ay ako naman ay naghuhugas ng pinggan at tuloy-tuloy pa rin ang aming kwentuhan. Ewan ko ba kapag magkasama kami dalawa ay tuloy-tuloy pa rin talaga yung kwentuhan namin mapa-video call man o personal. Ganun nga siguro kapag ang mga kwento nyo ay nakaka-relate kayo sa bawat isa. At sa mga puntong ito naman ay paluto na din yung ating uulamin. Bali habang binibideo ko ito ay natatakan na din nga talaga ako. At pagkatapos nga dyan, naggumising na nga lang din si Kuya Jeff at sabay-sabay na din kaming kumain. Bali, yung gulay naman na yan ay dinangdag na niluto niya pagkatapos ng sardinas. Sa mga oras naman na ito ay hindi namin naasahan na dadating si Kamay. Bali, may iabot nga lang daw siya kay ate. Pagkatapos naman ay kumustahin ng aking dalawang pamangkin. Bali, galak na galak nga sila at meron pa silang pasalubong kay JM. Medyo nahihiya nga si JM yan kasi nga bagong gising. Mga oras naman yan ay kuno na nga din niya yung inabot natin napin ni Kamay at siya ay nagpasalamat. Bali, yung video nga na ito ay meron pang part 2 kasi nga full storage na ako.